Another day, another basketball stories na naman ang pagkukwentuhan natin. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagsumbong nga na po ang OKC Thunder sa NBA at ang balitang bagong player na papapermahin ng Los Angeles Lakers. Isang araw lang naman nga po mula nang maipanalo ng OKC Thunder ang kanilang Game 5 laban sa Spurs, ay may labas nga po na balita na in-upgrade nga na po ng NBA sa flagrant foul 1 ang naging foul ni Mason Plumlee kay Jared McCain sa huling mga minuto ng kanilang bakbakan. Yes, malinaw nga po na nagsumbong ang OKC Thunder sa ginawa ng Spurs sa isa sa kanilang mga player. Pero hindi lang naman nga po ito ikinatuwa ng mga fans ng Spurs. Gayong kung may kakayahan nga na po ang liga na mag-review ng play, ay dapat nga na pong inuna nga po nila ang mga wrong call at miss call ng kanilang mga referee, lalo na ni Tony Brothers na dalawang game na nagkakaroon ng hindi magagandang tawag sa serye ng Spurs at OKC Thunder. Kinwestiyon na rin naman nga po ng mga fans bakit hindi na-review ng liga ang pagsabunot na Isaiah Hartenstein sa buhok ni Stephon Castle sa kanilang nagdaang laban. Kaya malinaw pa nga po sa sikat ng araw na masyado nga po talagang pinapaboran ng NBA ang OKC Thunder sa kanilang laro, which is hindi na nga po nagiging magandang imahe ng liga sa kanilang mga fans. Sa ibang balita naman, katulad nga po ng napag-usapan natin, magsasagawa nga po talaga ang front office ng Lakers ng iba't ibang klaseng paraan upang makakuha lang sila ng sentro na makakatulong sa kanilang team para makasabay laban sa mga malalakas na koponan ng OKC Thunder at San Antonio Spurs. Ito rin naman nga po ang pinaka-prioridad nilang makuha ngayong offseason, since naghahanap na nga po sila ngayon ng legit na pamalit kay DeAndre Ayton. At ayon nga po sa isang insider, isa nga po sa mga target nila ditong makuha ay si Walker Kessler mula sa Utah Jazz. Pero since nga po isa itong restricted free agent, ay kailangan nga po nilang bigyan ito ng malaking kontrata na kayang tapatan ng Jazz sa free agency market. Ito lang naman nga po ang nag-iisang paraan para maagaw nila ito sa mga susunod na buwan at magamit nila ito bilang kanilang pinakabagong starting center. Well, ayon nga po sa isang insider, once nga na po na pumasok na ito sa free agency market sa darating na July, ay siya nga po ang una nilang kukunin.